De La Salle University. Ito po, babasahin po natin mamaya yan. Pero balikan muna natin, ito pong hindi magandang naisin nito pong si Senator Ronald De La Rosa. Siya po ang dahilan kung bakit po kumakalat ngayon ito pong draft resolution na ito. Nanggaling po ito sa kanyang opisina. In fact, dito nga po sa shared post ng Batas PH, moves to outrightly dismiss impeachment drafts against Vice President Duterte. At ito po yon. Meron po itong 4 na pahina. Ang suma total po ng 4 na pahina na draft resolution po na ito na de facto dismiss ito pong impeachment trial ni Sara Duterte ay nakabase po sa sinasabi po nilang kakulangan na raw po ng panahon. Dito nga po sa 4th page, whereas this leaves the current Congress with no sufficient time to fully deliberate and resolve the articles of impeachment as the matter crossover to the incoming 20th Congress which will convene on the 4th Monday of July 2025. Wala na daw pong oras dahil matatapos daw po ito ngayon 19 Congress lamang at hindi daw po pwede itong mag-crossover to 20th Congress, which is pinabubulaanan po iyan ng marami pong mga legal expert. Ito pong stand nila, paniniwala lamang po ito ni Senator Ronald De La Rosa, tapos sinigundahan pa, biglang nag-ingay po itong si Senator Francis Tolentino, no? Sabi ni Senator Francis Tolentino, sa kanyang legal na paniniwala, hindi dapat tumawid ito pong 19 Congress impeachment trial to 20th Congress. Kapag hindi daw po ito natapos by June 30, tapos na daw po ang impeachment process na ito kay Sara Duterte. Ngunit hindi po yan. Ito lang ay katunayan, ebidensya ito ha, na yang si Francis Tolentino ay purong ahas yan, na kulay green ng dugo. Di ba? Lahi ng ahas yan, kulay green ng dugo. Yang si Francis Tolentino. Buti nga hindi yan nanalo di ba? Hallelujah, praise the Lord. Hindi nanalo si Francis Tolentino. Purong ahas, kulay green ng dugo. Di ba? Ibig sabihin makadutai ito si Tol pa man din ang animal. Tol Francis Tolentino daw kuno. So, ibig sabihin isa rin 'yan sa papatay sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya abangan. Huwag tayong pumayag. Lumaban tayo. Karapatan natin yan, mga Pilipino. Okay? Yung mga matatandang Pilipino dyan. Na hindi pa na malalakas pa ang mga tuhod. Di ba? Kahit 60 plus na. Basta malakas pa ang lumakad. At malakas pa ang memorya. Sumama kayo. Magrarally-rally tayo. Pagka yan ay hindi na-impeach si Sara Duterte, gagawa tayo ng banner. Bubuwagin natin yung Senado. Papalitan natin yan ng Senado na 100 katao ang laman. Kesa naman dyan sa 24 lang na senador, sa 120 million na katao, o sa 120 million na Pilipino, walang ka-ratio. Diba? Pero kung 120 na senador yan, ang ilalagay natin dyan sa Senado, sa bagong Senado, ang magiging ratio, 1 senator for 1 million na katao. So, di may ratio 1:1. Buwagin natin yung Senado na yan, na infektado na ng mga senador na maka-Duterte. I-disqualified natin sila. Kasi maliwanag sa sikat ng araw. Iisa lang ang pinagsisilbihan nila, ang mga Duterte lang. Hindi sila nagsisilbi sa mga madlang people. Okay? Kinakatigan ng marami pong mga abogado na napakinggan na po natin at nabasa sa iba't ibang pagkakataon. Meron nga pong isang bagay lamang na sinabi, napakasimple lamang. Ito pong si attorney, yung dati pong spokesperson ni Leni Robredo. Nakalimutan ko bigla ang pangalan, Sabi niya po, hindi po ang Kamara ang nag-uutos
kung hindi po ang saligang batas. Ito po ay inuutos sa inyo ng saligang batas at obligasyon ng Senado, which is sa tingin po natin hindi po ginagawa ngayon ng Senado sa ilalim po ng pamumuno nito pong si Senate President Chis Escudero. Pero wag po nating lahatin ito pong mga senador sapagkat marami na rin po tayo ngayong nakita na talagang openly ay sumusuporta po sa pagpapatuloy po ng impeachment trial. Isa po dyan o ilan po dyan, ito pong sina Senator JB Ejercito, Senator Risa Ontiveros, Senator Coco Pimentel at saka si Senator Win Gatchalian. Ninanais din po sana natin na ito pa pong mga natitirang senador na tahimik lamang ay ipaalam na po nila sa ating publiko kung ano po talaga yung kanilang nararamdaman o stand dito po sa impeachment trial. Hindi naman po namin kailangan na malaman sa inyo kung either i-convict or i-acquit nyo ito pong si Sara Duterte. Kung ano man yung mga personal nyong rason sa magiging desisyon po ninyo, hindi na po mahalaga sa amin yon. Sa ngayon, ang mahalaga po sa amin, malaman namin na kayo po talaga ay tutupad sa inyong mandato bilang mga senador ng Pilipinas. Balik po tayo dito po sa 4 na pahina na de facto o impacto, kung ano man ang tawag nyo dito, na resolusyon. Siguro, dapat tawagin na lamang po natin. Itong idipakto na to ni Ronald Bato de la Rosa ay haharang ito. Ito ang susuntok sa impeachment ni Sara Duterte pag hindi naipasok ng 19 Congress. Siyempre, ang 19 Congress, sinasabi nila, wala ng oras. As in, talagang ubus na daw or gipitan. Hindi naman dapat kasi magigipit yung 19 Congress ng animal na yan na kung hindi yan inurong ni Chis Escudero eh. So, kung meron mang dapat tandaan dyan sa mga animal ng taga 19 Congress ng mga senador, walang iba kundi itong si Chis Dilawan. Chis Dilaw ang hasang. O, di ba? Dilaw na keso. O, di ba? Yan, tandaan nyo ang dilaw na hasang, dilaw na keso. Siya ang may kasalanan. Kung bakit nawalan na ng oras o kung bakit tuluyan ng mailalaglag o tutuluyan bang ilalaglag. Pero wag tayong pumayag. Kailangan sa June 11 magkaroon ng quorum. Dapat makita sa June 11 ang 13 senator dyan sa kanilang bubuksan na impeachment daw puno sa June 11. Pero 3 hanggang 4 na oras kaya nilang gampanan yun. Kasi 8 oras sa maghapon. From 8 to 5 p.m. may 8 oras. So kakainin lang 4 na oras na yan ang conceiving o pag-conceive doon sa kakain lang ng 4 na oras yung pag-conceive doon sa impeachment ni Sara Duterte. Bali, paspasan na ang gagawin nila dyan. Kailangan, andyan na yung promulgation na ng rules of impeachment. Tsaka andyan na rin yung mga pagbasa sa mga rason kung bakit i-impeach si Sara Duterte. At andyan na rin yung 13 senator para magkaroon ng quorum. Nang magkaroon sila ng jurisdiction. So, mahalaga yung 13 senator para mai-establish yung quorum. Yung quorum kasi ang mahalaga dyan para makuha ang jurisdiction ng impeachment ni Sara Duterte. Kasi kung walang quorum, ay magkakaroon ng premature adjournment. O pilit nilang papatayin yan kasi sasabihin nila walang establissadong quorum ng 13 senador. So, kailangan talaga na maitulak natin dyan ang 13 senador sa June 11 sa plenary hall ng Senado. O, di kailangan natin magkaroon ng matinding pushback o matinding welga o rally sa June 10 or June 9. O, simulan na natin sa June 8, 9, 10. 3 araw. 8, 9, 10. Kailangan magkaroon tayo ng matinding pushback
Ibig sabihin matinding rally o welga na lalahukan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Andyan yung edukasyon, andyan yung ekonomiya o yung mga industry or trade and industry, andyan yung mga kilalang mga scientists, political scientists, o di ba, o at tapos yung mga vlogger, influencer, kailangan din nandyan presente o presented o present, di ba? Kailangan magkaroon tayo ng 3 araw na matinding pushback o welga o rally sa kahit diyan sa may EDSA o sa may harap ng Senate building. So, kung magkaroon tayo ng time, kahit pero i-exclude na natin, no? Huwag na natin isama yung mga kabataan. Kasi, yung mga kabataan na yan, bukod sa sila yung busy ang utak sa pagkuha ng pera para sa lalamunin ng pamilya, sila rin yung busy ang utak sa pag-aaral. So, tayong mga matatanda na aware, o, di ba? O kung hindi man aware, o tayong mga matatanda na alam niyo na, mga palamunin na baga, yung hindi na nagmamanage ng matinding negosyo, yung may oras na, may free time para sa ganitong uri ng mga agenda. So, punta tayo, sumama tayo, walang masama, di ba? Para minsan lang naman tayo makikilahok. Para lang din naman yun sa ating karapatan. Para hindi nila masabi na mga patay na buhay tayo. Kasi iniisip siguro ng mga senador na to, bukod sa bobo ang mga Pilipino, mga patay na buhay eh. Yung as in, walang kare-reaction. No? Okay lang. O sige, bahala na kayo. Ganun. Pero hindi tayo pwede sa ganun. Kailangan makialam tayo. Makialam tayo. Kasi tayo ang sangkot diyan. Tayo involved. Tayo mismo. Kaya kung hindi kayo makikialam dyan, paulit-ulit nila tayong gigipitin, paulit-ulit nila tayong nanakawan, at paulit-ulit nila tayong ituturing na tanga, bobo at patay na buhay ng mga Pilipino. Kaya pakita natin, buhay tayo at may utak. Nag-iisip, di ba? Tama na yung matandang tradisyon na mga bobong Pilipino na walang utak. Tama na yun. Putulin na natin yun. Tayo, mga Pilipinong hindi bobo, buhay at may utak, nag-iisip. Kaya, apektado tayo dyan. Ipahalata natin o ipakita natin sa mga animal ng mga senador na yan na tayo ay hindi patay. Tayo ay buhay. At alam natin, involved tayo sa mga pagnanakaw nila, sa pagmamalabis nila, at sa kawalan na ng pagsunod sa tamang sa mandato ng saligang batas ng Pilipinas. Hindi na, lumalaki na yung mga ulo ng mga senador na to. Maliwanag sa sikat ng araw, nilalabag na nila ang mga mandato ng saligang batas ng Pilipinas. Kaya dapat silang turuan ng leksyon. Ipakita natin na mas malakas pa rin ang people power ng Pilipinas para ipakita natin na tayo ay hindi mga tanga, tayo hindi mga bobo, kundi tayo mga may isip at nag-iisip na mga tao. Po natin tong impacto resolution eh. Salamat, Attorney Barry Gutierrez po yata, hindi po Rodriguez. Salamat po ano. At isa pa sa mga sinasabi po dito sa impacto resolution po na ito ay yung karapatan daw po nitong si Sara Duterte na magkaroon po ng speedy trial ay na-violate po. Alam niyo kung yan po ang idadahilan ninyo, para nyo pong niloloko kaming mga Pilipino tayong mga Pilipino sapagkat kayo po ang dahilan kung bakit nagka-delay diyan po sa Senado ito pong impeachment process. In fact, sa mga kumalat nga po na legislative calendar ng Senado, dapat matapos ang session ninyo by February 7 Pero ano ang nangyari? Nung tinransmit ng House of Representatives ang impeachment complaint last February 5, 2025, agad-agaran po kayong nag-recess. Hindi nyo man lang binigyan ng pagkakataon na mabasa ang impeachment complaint sa plenaryo. Agad-agad ni-recess ito nitong si Senate President Chis Escudero na nagbigay daan tuloy dito po sa 4 na buwan ng pagkakatenga
At ang masakit pa na katotohanan dyan, nagbigay ng schedule of activities itong si Chis Escudero na June 2, pero ang ginawa na naman ay minove to June 11. Talagang parang ano ba to? Lokohan na ba ito? Ha? Kayo ba'y naglalaro ng basketball na dinadaya nyo ang inyong kalaban? Kami po ay nagtatanong dyan, Senate President Chis Escudero. Kaya dahil po sa mga pangyayari na ito ay hindi po talaga naging katanggap-tanggap sa marami pong mga legal experts. At ilan po dyan, ang dami nila, no? Mula po sa University of the Philippines College of Law. Mahigit po sa 100 profesor sa College of Law na ito ng University of the Philippines ang pumirma dito po sa kanilang open letter. Ito po ay sinapubliko po nila kahapon. Ang suma total po ng kanilang sinasabi po dito ay dapat maipakita ang katotohanan. In their words, sabi po dito, quote and quote, "We therefore earnestly urge our honorable senators, let the truth unfold. We call on the Senate of the Philippines to comply with its constitutional duty to forthwith proceed with the impeachment trial of Vice President Sara C. Duterte." At ngayon, sa araw po na ito, ibinalita po mula po sa PhilStar ang saloobin naman po nito pong mga faculty diyan po sa Department of Political Science and Development Studies of De La Salle University. Basahin po natin ito pong balita mula po sa philstar.com. Ito marami na namang mga legal expert po ito kasi hindi ka naman makakapagturo ng batas kung hindi ka po eksperto DLSU faculty condemns Senate delay. The Department of Political Science and Development Studies of De La Salle University, one of the country's premier academic institutions, has expressed deep disgust and grave concern over the Senate's delay in convening as impeachment court to try Vice President Sara Duterte. At ito po, Hindi lang yan delay. Kumbaga sa 'di ba? Halimbawa, ang layo ng impeachment mula sa bangin ay 1 kilometro. 1 kilometro pa bago makarating sa bangin noong February 5, 2025. Pero dahil diyan sa biglaang pag-adjourn o recess ng ni Chis Escudero na dilawan ang hasang. So, yung 1 kilometro, ginawa niya na lang kalahating kilometro. O palagay na natin, nilagay niya na lang sa 10 metro nung June 2. So, yung impeachment ni BP Sara nung June 2, ang layo niya na lang sa bangin ay 10 metro. O 10 metro na lang Kasi from kilometers, mula sa 1 kilometro, inilagay na ni Chis sa 10 metro. So, from 1 kilometer to 10 meter na lang ang distansya nung impeachment ni BP Sara doon sa bangin. So, 10 metro na lang ang layo nung impeachment ni BP Sara sa bangin. So, ngayon, June 2 yun, June 2. 10 metro na lang ang layo nun mula sa bangin nung June 2. Kaso, inilipat na naman ni Chis Escudero ngayong June 11 mula sa bangin, 2 metro na lang. O alisin na natin, gawin na natin 1 metro na lang. 'Di ba? 1 metro na lang ang nung June 2, 10 metro pa. Pero ngayong June 11, 1 metro na lang. Inalis niya na yung siyam. So, yung layo ng impeachment ni BP Sara Duterte mula do sa bangin ay 1 metro na lang. Ngayong June 11. June 11, 1 metro na lang. Ang impeachment, ang impeachment, sabi, kailangan maganap na sa June 11. June 11, kailangan maganap na yan, yung conceiving ng impeachment. Yung opening ng impeachment ay sa June 11 dapat maganap na yan. Pero ang layo niyan mula sa bangin ay 1 metro na lang. Naintindihan nyo? 1 metro na lang ang layo niyan mula sa bangin sa June 11. Ngayon, ang tanong, kung hindi yan matutuloy sa June 11, saan na yan pupulutin? Sa palagay nyo?
O, di ba? Kung sa June 11, 2025, hindi pa matuloy yung conceiving o yung pagbubukas ng impeachment ni Sara Duterte, o sa palagay nyo, saan napupulutin yung impeachment na yan? O isang metro na lang ang layo niyan. Hanggang June 13 na lang ang 19 Congress. So, 2 araw na lang. Tapos, pagdating pa ng June 12, holiday pa yan. O, di ibig sabihin, yung June 11, critical na yan. Critical na. Kasi pag hindi pa yan na tuloy sa June 11, malamang sa alamang. Andun na yan sa ilalim ng bangin. Doon na yan pupulutin sa June 13. Wala na. Kung ihahagis sana nila yan sa 20th Congress, maihahagis nila yan di ba? Pero ang sabi ni Risa Hontiveros, ang Senate bilang jury sa impeachment trial sa plenary hall ay isang continuing body o dire-diretsong body, kasi yung impeachment ay hindi parte ng legislative work ng mga senador. So, 2 ang role ng senador. Pwede silang maging jury at pwede rin naman silang maging legislator. Pwede silang jury, pwede silang legislator. Pero dahil ang impeachment ay hindi parte ng legislative work ng mga senator, so kung titimbangin natin yung importansya between legislative agenda and impeachment agenda, mas mabigat o mas importante ang impeachment. Kaya nga nakalagay doon, trial shall forthwith proceed. O, di ba? O, shall forthwith proceed. Trial shall forthwith proceed. So, kailangan na agad yung trial. Na mauna dapat yung impeachment kaysa sa mga legislative agenda. Ngayon, sa June 11, June 10, mag-goodbye na sila dyan magsasayonara na sila Ayan na yung kumbaga, ano na sila dyan, parang program na sila, parang isang goodbye program na nila yan sa June 10. Tapos, June 11, and then, magsasara na yung 19th Congress at June 13. Pero yung conceiving, mga 3 hanggang 4 na oras lang daw yun Hindi, sinabi ni Coco Pimentel talagang 3 oras hanggang 4 na oras lang ang kailangan para mabuksan ang impeachment trial ni Sara Duterte. So, ibig sabihin, ang mahalaga doon, yung magkaroon lang talaga ng quorum. Yung quorum, yung 13 senator na parang sa lower house, 215 na congressman ang pumirma para maibato yung impeachment sa higher house o sa Senate. Ito naman, ang 13 na to na senator, parang sila ang kukuha ng jurisdiction ng impeachment ni VP Sara Duterte. So, kailangan ng 13 senador para ma-establish yung quorum. Yung parang kukunin nila yung jurisdiction ng impeachment ni VP Sara Duterte. Kasi, para maibato nila sa 20th Congress ng Senate. Kaya kailangan talaga ma-establish yung quorum sa June 11. Magkaroon doon dapat ng present dapat doon yung 13 senator. O kahit na 14, 15. Basta magkaroon lang ng 13 senator para ma-establish lang yung quorum na hinihingi para sa jurisdiction ng impeachment. Yun kasi ang mahalaga dun Yung 13 senador para sa establishment ng quorum. Paulit-ulit ako. Paulit-ulit. Wala na ba talaga kailangan ba talaga? Oo, ulit-ulitin ko. Kailangan ang 13 senador na present yan sa plenary hall ng Senate sa June 11, 2025 para magkaroon ng established quorum para sa jurisdiction ng impeachment ni VP Sara Duterte nang maibato nila sa 20th Congress. Okay? So, idikdik natin yan
sa mga senador, i-push back natin. Paano magkakaroon ng 13 senator dyan sa June 11 kung hindi tayo magrarally? Kung hindi tayo magkakaroon ng matinding pushback na magtutulak sa 13 senator na i-establish ang jurisdiction ng impeachment ni Sara Duterte. O kung hindi natin sila itutulak, paano sila pupunta dyan para kunin yung jurisdiction? So, kailangan natin magwelga. Kailangan natin mag-rally para matakot sila na ang galit ng Pilipino pa rin ang dapat nila katakutan. Hindi yung galit ng komunistang China. Hindi yung galit ni Sara Duterte, kundi yung galit ng mga mamamayang Pilipino. Ipakita natin, meron tayong pangil, mga Pilipino, mga Pinoy. Huwag tayong lagi na lang yung parang lulumok-lumok kung tawagin yung parang basang sisiw. Huwag tayong ganun. Ipakita natin, palaban tayo mga kababayan kong mga Pilipino. Ipakita natin palaban tayo sa komunistang China. Kailangan natin talaga ng matinding pushback sa June 10, 11 at saka sa June 8, 9, 10. Sa June 8, 9, 10. Magkaroon tayo ng matinding pushback para maramdaman ng mga senator na yan na yung galit ng Pilipino pa rin ang dapat nilang intindihin. Nang magkaroon sila ng takot na meron pa rin tayong pangil laban sa mga mapang-abusong senator na katulad nila Bato, nila Bongo, ni Marcoletang Tae, nila Sara. Yan, si Sara Duterte, si Amy Super Tae, at saka yung sila Camille Villar at Robin Suka. Ito po yung particulars ng kanila pong statement. Basahin po natin. As scholars in the disciplines of political science and development studies, we express our deep disgust and grave concern over the protracted delay in convening the Senate as an impeachment court to try the case against Vice President Sara Duterte. Talagang nakakadismaya naman kasi ito pong ginagawa ngayon ng Senado. Kaya hindi na rin siguro maiwasan ng mga eksperto po na ito na magsalita na po publicly sa kanilang mga saloobin tungkol po dito. The continued inaction not only erodes public trust in our democratic institutions but also makes a mockery of the mechanisms for accountability enshrined in our Constitution. Sa totoo lang, nawawala na talaga tiwala ng taong bayan sa inyo, mga senador. Ang Senate of the Philippines, may biro nga si Professor Antonio Contreras kasi meron pong isang senador dyan, si Jinggoy Estrada, nagpo-propose na i-abolish daw po ang K-12. Pero instead na mag-focus po tayo doon sa legislative proposal na yon, nabibiro pa tuloy. Instead na i-abolish ang K-12, bakit hindi i-abolish ang Senado? Bakit po nagkakaganon ang mindset ng taong bayan? Kasi dahil po sa mga ginagawa po ninyo, nawawala na po ang tiwala dahil sa hindi po kayo mistulang sumusunod diyan po sa itinatakda po ng ating konstitusyon. Maganda po ang paliwanag dito nitong si Attorney Chel Jokno kasi alam po ninyo, maliwanag naman na sinasabi po sa ating konstitusyon, sa ipinapaliwanag niya po, na ang trabaho po ng impeachment court ay separate po sa legislative task ng Senado. Sabi niya nga po, ang legislative task ng Senado ay nakalagay po sa Article 6, samantala ang impeachment processes ay nakalagay sa Article 11. Pero mamaya na po natin talakayin yan sapagkat mas pakikinggan po natin yung video o panayam sa kanya ng mainstream media. O tuloy po tayo dito po sa ating binabasa. We call on the senators of the 19th Congress to immediately constitute themselves as an impeachment court. At yan po ang babantayan natin mga tol sa June 11. Dapat masigurado natin na nakatutok po tayo sa kanila. Kasi baka nga po mag-dribble-dribble na naman po itong si Senate President Chis Escudero. Though sa ngayon, sinasabi niya na matutuloy daw po yan. Pero parang ang hirap ng magtiwala Dahil siya rin naman ang nagsabi na by June 2, tuloy na. Pero minove niya po ng June 11. Baka naman ang gawin niya by June 11, magdahilan na naman siya. Kaya kailangan
po natin tutukan yan. Okay, pagpatuloy po natin yung binabasa po natin dito. The deliberate foot dragging reflects an active political maneuvering using a democratic institution that is meant to secure accountability, specifically of a high government official alleged to have committed high crimes and betrayed public trust. Uulitin natin ha, alam po ninyo, 7 artikulo po ito na ang basihan ay talagang mga seryosong hindi magandang ginawa di umano nito pong si Vice President Sara Duterte. For Article 1, nandiyan po ang grave threat. For Article 2, nandiyan po unexplained expenses o hindi maipaliwanag po na paggasta ng confidential funds. Nandiyan po sa Article 3 ang panunuhol di umano. Sa Article 4 ang hindi maipaliwanag na yaman na ipinapakita sa SALN sapagkat hindi daw po ito tugma sa mga sahod niya bilang lingkod bayan. Ikalima, ang sinasabing extrajudicial killing sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang mayor ng City of Davao. At ika-6, yung kanyang mga public pronouncement na nag-uudyok ng rebellion at sedisyon sa ating mga kababayang Pilipino. Sa Article 7, that is the totality of those acts na sinasabing pagtataksil po sa tiwala ng bayan na ipinagkaloob po sa kanya. Unless the 19th Senate fulfills its responsibility, they will enable impunity and accelerate the decay of our democratic norms. Tama po ito. No, kung hindi nyo po aaksyonan, hindi nyo po itutuloy ang impeachment trial na ito, parang tinotolerate nyo po ang paggawa ng hindi maganda ng mga lingkod bayan. At in that particular instance, ikalawa sa pinakamataas ang katungkulan sa ating bansa. Hindi naman natin hinuhusgahan dito si Sara Duterte so far, no? Ang layunin lamang natin ay matuloy ang impeachment trial at sa mga ebidensya diyan po tayo magbabase. Ngayon, sa mga DDS na nagsasabi na wala namang ebidensya kay Sara Duterte, mahina naman yan, matatalo lang kayo din. Huwag kayong matakot na matuloy ang impeachment trial kasi pabor na pabor para sa inyo. No? Kung walang kasalanan si Sara Duterte, dapat nagkakaisa pa nga tayo na magpatuloy ang impeachment trial. Dahil sa huli, malilinis po ang pangalan ni Sara Duterte. Ayaw nyo ba nun? Mas gusto nyo ba yung ganito na idadaan sa ultra bires ika nga po nitong si Dean Santa Maria, gumawa kayo ng aksyon na hindi po naaayon sa batas tapos i-dismiss nyo lamang yung impeachment trial? Hindi maganda yon kasi maglilib po iyon ng doubt sa taong bayan. Mananatili ang kawalan po ng tiwala sa taong bayan. Maghihinala pa rin ang taong bayan na ginagawa iyan ni Sara Duterte. Ang tanging paraan para mawala po ang hinala iyan ng taong bayan ay dapat magkaroon po ng paglilitis o yung tinatawag pong impeachment trial. Tuloy po natin ang sinasabi po dito ng faculty po ng DLSU. Furthermore, we urge the senators of the 20th Congress to take up and carry forward the impeachment trial with urgency and integrity. Doing so would demonstrate their fidelity to their oath of office and their commitment to the rule of law. Tingnan nyo, yung katapatan ninyo ngayon bilang senador ng Pilipinas, nako-question na tuloy. Salamat Juliet Merano sa inyo pong super sticker ha. Kaya yung question na yan sa taong bayan, ang paghihinala sa inyo na kayo po'y Dahil dyan sa kawalan na ng tiwala ng taong bayan dyan sa mga senador na yan, marami na ang may gusto na buwagin na yung Senado. Palitan na yung mga 24 na senador ng 100 na senador. Tignan natin yung 100 na yan na senador kung kaya pa rin ba yan hawakan o suhulan ni Sara Duterte. 'Di ba? Sa dami ng susuhulan niya, baka hindi niya kaya. Kaya kailangan marami ang miyembro ng Senado. Kaya dapat i-abolish yung 24 na senator na yan, i-disqualified sila. Dahil lahat sila, obvious na infected na. Infected sila ng kayamanan o ng puting sobre milyon ang laman ni Sara Duterte. Obvious na kumakain sila ng katas ng confidential fund ni Sara Duterte kasi yung ginagawa nila na hindi pagtupad sa mandato ng saligang batas ng Pilipinas, nagpapakita yan ng ebidensya na sila ay mga infected ng puting sobre milyon ang laman, 'di ba? Kaya dapat silang i-disqualified.
i-disqualified. Buwagin yung 24 Senate na yan at palitan ng 100 senador para sa 120 million na mga Pilipino. Oh, magkakaroon ng ratio 1:1. Isang senador sa 1 milyong Pilipino, di ba? O, di may ratio. Kaysa naman dyan sa 24 senador versus 120 million na Pilipino. Meron bang ratio yan? May ratio? Wala. Napakaliit ng ratio niyan. Kaya hindi uubra talaga yung 24 senator dyan sa Senado. Kailangan dyan 100 senador para sa 120 million ng mga Pilipino. Napakakunti ng 24. 120 milyong Pilipino, 24 lang ang gagawa ng kanilang batas. 24 senador lang ang pwedeng gumawa ng batas para sa 120 milyon na Pilipino. Walang ratio, di ba? Kaya dapat buwagin ang Senado. Tanggalin yan, ipag-disqualified lahat ng mga senador na yan. O burahin sila lahat, alisin, likwidahin. Dahil halata talaga na sila ay infected ng puting sobre milyon ang laman ni Sara Duterte. Ito po'y parang mga senador ng iilang tao at hindi senador ng Pilipinas, magpapatuloy yan, mga senador, kapag ka hindi po kayo umayon sa itinatakda po ng saligang batas. That is your mandate, your obligation, your responsibility. Sabi pa po dito, it would also mark a modest yet meaningful step toward resuscitating our increasingly autocratized political order. And syempre, finally, the failure to act decisively now will be remembered not as a neutral lapse in procedure but as a conscious betrayal of constitutional order. Yan po ang statement of faculty members from the Department of Political Science and Development Studies of De La Salle University on the delayed impeachment trial of Vice President Sara C. Duterte. Ngayon, puntahan po natin yung panayam muna dito po kay Attorney Makalintal, kaugnay po ng binabalak nitong si Senator Ronald De La Rosa na i-de facto impacto dismiss ito pong impeachment trial ni Sara Duterte. Ano po ang kanyang sinasabi po dito? Hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress? Yan po ba ay naaayon sa rules? Particular, legal ba itong ginagawa o yung draft resolution na yan ng opisina nitong si Senator Bato de la Rosa? Pakinggan po natin ang balita na ito. Yung de facto resolution ni Bato de la Rosa, ano yan? Ipinanganak yan ng kanilang caucus o yung closed door meeting ng mga Duterte-aligned senator. So, nagkaroon sila ng resolution dahil nagkakaroon na sila ng caucus o closed door meeting. So, lahat ng mga kampo ni Sara Duterte, kino-closed door meeting niya na. At nagkakaroon na nga sila ng hidden agenda o hidden resolution. At yan na nga yung de facto resolution na uumbag o susuntok o sasapak sa pagpasok ng impeachment ni Sara Duterte sa 20th Congress. Di ba? Ito. Hindi pwedeng maghain ang isang senador ng resolusyon para ibasura ang impeachment ni VP Sara. Yan ang paniniwala ng isang election lawyer na nananawagan sa mga magiging senator judge na maging patas. Magiging labag sa saligang batas ang paghahain ng resolusyon para ipadismiss ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito ang tingin ng batikang election lawyer na si Atty. Romulo Makalintal, kasunod ng pagsulong ni Senator Bato de la Rosa ng de facto dismissal ng isinampang reklamo para hindi na matuloy ang impeachment trial. Yung mga senador o kaya the Senate, they cannot take the cudgels for Sara. Hindi nila pwedeng ipagtanggol si Sara. Ang tungkulin nila. Di ba nadidinig nyo? Nakakahiya talaga tong mga senador na ito eh. Kasi senator judges kayo eh. Baka mas maunawaan pa namin yung mga kongresista na magtanggol dito kay Sara Duterte eh. Yung mga kapanalig na dyan sa House. Okay lang kasi hindi naman sila tatayong huwes. Pero dito, iba ang usapan. Hindi na po ito usapan ng political
loyalty ninyo eh. Ito po ay usapan ng accountability at ng inyong fidelity sa ating konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino. No? Kung kayo, Senator Judge Sun, tapos ngayon pa lamang sasabihin ninyo, ay i-acquit namin itong si Sara Duterte, hindi tama yon. Nor sabihin din na i-convict, hindi din po tama yon. Dapat meron kayong political neutrality rito. Kaya Yung pagbilang, yung bilangan na yan ng conviction at impeachment, kasi ang bilang ng mga senador na kailangan para ma-impeach yan si Sara Duterte ay 13. At ang bilang ng senador na para ma-convict yan ay 16. Lahat yung bilangan na yan ng conviction at impeachment ni Sara Duterte, kailangan maganap yan pagkatapos o pag sa huling episode. Yung kailangan narinig na nila o narinig na nila ang ebidensya, nakita na nila yung mga ebidensya. Kailangan nailahad na. Nailahad na lahat ng anggulo ng ebidensya. Di ba? Hindi yung wala pang trial, wala pang ebidensya na inilalatag. Meron na kayong conviction, meron na kayong bilang para sa impeachment o para i-acquit. Merong ganun. Ang mga bagay na yan na inyong pagpapasyahan ay dapat mangyari yan sa huling episode ng impeachment. Hindi nyo pwedeng gawin yan sa unang episode pa lang dahil wala pang nailalatag na ebidensya o rason para magkaroon kayo ng ground kung i-convict nyo ba o hindi. Kasi ano magiging ground nyo? Bakit ina-acquit nyo na? Wala pa namang nailalatag na ebidensya. O wala pa naman nailalatag na kokontra sa ebidensya. Wala pa naman trial na nangyayari. Wala pang mga sagutan. Wala pang hagisan ng mga baraha. Tapos andyan na agad kayo, i-acquit nyo na agad. Ano yan? Tangahan lang? Lokohan lang? Gaguhan lang? Mga bobo. Mga bobo yung mga animal ng mga senador dyan sa 20th, 19 at saka 20th Congress ng Senate. Mga bobo. Kaming mga grade 1 lang ang inabot. No read, no write pa. Naiintindihan namin ang sinasabi ng impeachment. Pero kayo mga bobo, kayo mga senador. Bakit ba kayo? Totoo nga yung sinasabi ni PBBM. Pinabili lang ng suka. Naging senador na. Pinabili lang ng suka. Ibig sabihin, walang tamang edukasyon. Di ba? No read, no write. Bobo, as in bobo pa sa mga hindi nakakabasa. Nakakaintindi ng yung kumbaga hindi lang grade 1 ang inabot. Baka 0 pa. Pinakamababa sa 1. 0 lang ang inabot ko. No read, no write pa ako. Yan yung mga naging senador. Yan katulad ni Robin Padillang suka. Ano ang magiging utak ng mga yan para intindihan ang impeachment process, ang impeachment rule? Paano sila makakapag-husga o magiging huwes o magiging jury kung sila mismo sa utak nila hindi nila maintindihan ang proseso ng impeachment? Ang tanong, mapapanaligan ba natin? Mapapanaligan ba natin yung mga mal-edukado, mga walang pinag-aralang mga senador dyan na naging senador lang dahil sa kapangyarihan ng mga matatandang Duterte na yan? O sa kapangyarihan ng mga pro-China? Mapapanaligan ba natin yung mga animal ng mga senador na yan? Na nanalo lang dahil sa pera at kapangyarihan ng mga komunistang China at sa pera ng mga Duterte? Kayo nga. Pero sa akin, wala nga pakialam ang mga Pilipino kung ma-impeach o ma-convict. Ang gusto lang ng mga Pilipino, mabuksan lang ang impeachment trial. Makita lang, malaman lang kung asan na ang pera. Asan na ang confidential fund. At mabuksan lang yung sinasabing joint bank account. Bakit ganun na lang kalaki ang yaman ng mga Duterte? Saan ba nanggagaling ang kanilang pera? Bakit ganyan na lang kaya nilang magbayad ng $150 million sa loob lang ng isang buwan? Sa loob lang ng isang buwan kay Kaufman, yung attorney ni
ng matandang dutae doon sa Hague, Netherlands. Oh, kung walang maraming pera yung mga yan, bakit sila nakakaya nila yung ganong kalalaking halaga ng attorney's fee ni tandang dutae, di ba? Oh, come on. Yan lang. Yan lang. Wala naman hindi naman yan hinahanap ng mga Pilipino yung conviction o impeachment. Wala kaming pakialam dyan. Gusto lang namin makita dyan ay yung katotohanan. Kaya nga, marami pong mga senador dyan na nagpapahayag na sila po'y pabor sa impeachment trial, pero hindi po sila humuhusga kung ano ba yung kanilang posisyon, acquittal ba o conviction. Kasi nakikita nila yung talagang dapat nilang ilagay sa kanilang mga sarili. Yun po yung pagiging neutral. Dahil huwes po kayo, no? Hindi pa na ipapakita yung mga ebidensya tapos ipagtatanggol nyo si Sara Duterte to the extent na i-acquit ninyo, sasabihin ninyo sa public na wala siyang kasalanan. Hindi po yun tama. O, tuloy po tayo sa pakikinig dito. Ay hindi to take up yung mga matters na si Sara lamang ang pwede mag-take up. In other words, kung gusto ni Sara na ipadismiss ang kanyang kaso, siya mismo ang dapat mag-file ng motion. Hindi pwedeng yung mga senador ang magpapile ng motion kasi ang tungkulin nila ay para dinggin ang kaso, hindi para tulungan ang may kaso. In other words, they are there to decide and not to take side. Giit ni Makalintal, kailangan Mga senador, nandyan kayo to decide, not to take side. Nauunawaan nyo ba yun? Ha? As early as now, nagsaside na kayo Mga bobo yung mga animal na yan. Numero 1 bobo yan. Yung kalbo na yan. Yung kalbo na si Senator Bato Bobo de la Rosa. Oh, bakit? Ina-acquit niya na si Sara. Hindi pa nga siya nakakarinig ng ng barahan. Hindi pa nga nakakapaglatag ng ebidensya. Ina-acquit niya na si Sara. Di utak nito. Sabi nga, ang mga DD shit, mas mainam pa raw ang bulalo. Pag tinaktak mo, may urang. Pero itong mga DD shit, pag tinaktak mo yung bungo nila, hindi utak ang lalabas, kundi literal na tae ang laman. O, di ba? Literal na tae ang laman ng mga utak ng mga senador na yan. Kaya ganyan na lang sila kabobo. kayo kagad kay Sara Duterte, hindi maganda yun, no? Kaya nasasabi tuloy ng public ngayon, partikular itong kay Senator Ronald de la Rosa, ikaw ba ay senador ng Pilipinas o senador ng mga Duterte? Kasi talagang kitang-kita na sa galawan mo eh. Noong inaresto itong si Rodrigo Duterte, imbis na party nitong si Rodrigo Duterte ang mag-file ng legal action, ikaw pa mismo bilang senador, nag-file ka ng petition para pigilan ang pagpapaaresto dito kay Rodrigo Duterte. Tapos inulit mo na naman ngayon. Isa kang senador na soon, Senator Judges o Senator Judge. Nag-file ka naman ngayon ng resolution para i-dismiss yung impeachment trial nitong si Sara Duterte. Taking sides yan. Hindi yan deciding doon sa sinasabi nga nitong si Attorney Makalintal. No? You are there to decide, to try and decide, not to take side. O, tuloy tayo sa pakikinig po dito sa balita. ang maging patas ang mga magiging senator judge at hindi agad husgahan ang kaso. Ito anya ang ipinunto sa mga hukom sa isang nadesisyon ng kaso ng Korte Suprema. Kung hindi, magiging 3 magkakataliwas na papel ang gagampanan ng mga senador, complainant, prosecutor at judge. Otherwise, mangyayari, piniprejudge na ng mga nasabing mga senador na mag-aahay ng sabing resolution ang magiging kahihinatnan ng kaso. Ipinakikita agad nila na sila ay panig kay Sara, which should not be the case. They should be impartial. They should not be partial. Kung ipipili Dapat impartial kayo, ha, mga senador. Ngayon, punta po tayo dito sa interview naman nitong reporter kay Attorney Chel Jokno. For more on this, we're now joined by incoming Apayan Representative and House Prosecutor, Shel Biocno. Good afternoon, Attorney Shel. Thanks for making time for us. Welcome to the program.
Good afternoon, Karina, and everyone who's here. Thank you for inviting me. All right. The fact that there's even this draft resolution that exists, we know that it's both a legal and a political process, but what does this tell you, Attorney Shao? But first of all, I think it's really a constitutional process. We have to emphasize that. And if you look at the Constitution, to me, it's very clear that the impeachment trial, Ito, pakinggan po natin ng maayos sapagkat dapat ito talaga yung alam ng mga senador no? Constitutional process. Hindi lang yan ordinaryong duty ninyo bilang mambabatas. Sabi niya nga po dito, magkaiba yung artikulong pinaglagyan sa Article 6. Yan yung trabaho ninyo bilang legislature, no? Pagdating sa Article 11, this is all about accountability of public officer. At bahagi ng paghahanap ng accountability ay ang impeachment processes kung saan ang isang impeachable officer, in this case, Vice Presidente ng Pilipinas, ay malalaman kung accountable po siya o hindi sa pamamagitan ng isang impeachment trial. when senators act as impeachment judges, they take on an entirely different role from that of lawmaker. We have to emphasize that the provisions on impeachment in the Constitution are not found in the Legislative Department Article 6. They're found in Article 11 on public accountability. So doon pa lang makikita natin na iba ang tungkulin ng mga senador pag sila ay impeachment court. In fact, you have to have a separate oath. If you recall, in previous impeachment cases, the senators Sabi ni TRL, bakit walang loyalistang personality ang ini-interview? Yung mga loyalista hindi gumagamit ng dilaw comments. Di naman ako loyalista, ako po'y PBBM supporter. even have to wear judicial robes. It's very clear that this is a different and very special function. Punta po tayo dun sa sinabi ni Senator Amy Marcos. She says, or she claims, that the allies of the Vice President are not the only ones pushing to scrap the impeachment complaint. She believes even supporters of the Marcos administration wants the complaint dropped. At yung rason daw po doon ay mukhang hindi magkakaroon ng conviction. Pero tama ho bang pananaw yun? Nang ganitong kaaga pa lang, yung resulta na ang iniisip, hindi yung proseso dapat na sinasaad ng konstitusyon na magkaroon ng impeachment trial. Attorney Shao. Yun na nga eh. It's very clear under the Constitution that the Senate should have convened as an impeachment court way back when the articles were transmitted. And it's premature even to talk about conviction when the Senate hasn't even convened as a court. And that to me is really something that they must act on immediately. They should have convened in December. They should have convened many months ago. At matagal na namin kina-question yan. Hindi, correct ko lang natin si Atty. Chel Jokno. Hindi pa pwedeng mag-convene noong December. Kasi February 5 nga lang po itinransmit ito pong impeachment complaint. Ang pinupunto po natin, February 5, sana bago ni recess ang session, nag-convene na sila as impeachment court. Pero hindi po yung ginawa ni Senate President Chis Escudero. Pero ano ang pinapahiwatig nito sa taong bayan? Itong nakikita natin ngayon. Yeah. Para sa akin, ang sama ng mensahe. Para bang hindi importante sa Senado yung accountability ng mga public officials. We have to remember that impeachment only happens when the most heinous crimes that could be committed by public officers are at stake. That's why the Constitution says that there are only limited grounds for impeachment and then gives the Senate the power to act as a court to hear and decide that case. Yan ang parang nakakalimutan in all the conversations that we're having on about this impeachment trial. And then you also have others who'd say, that's what you get, because an impeachment trial is both a legal and political process. But should the people just accept this, that this is how it goes, really? Well, I think that it's not just a legal and political process. It's required by the Constitution, and that's the fundamental law of the land. And any political considerations must also bow to what's in the Constitution. The Constitution is very clear. The Senate must immediately or forthwith convene and conduct a trial. And that's what I really can't understand why. Yan ang problema. Mukhang pinaikot-ikot tayo nito pong si Senate President Chis Escudero sa punto na yan. Ngayon, panibagong abogado na naman. Ito naman Maliwanag sa sikat ng araw na niloko tayo ni Chis Escudero. Niloko ni Chis Escudero ang mga taong bayan, ang madlang people, ang Pilipino, ang Pinoy, o ang citizen of the Philippines. Niloko ni Chis Escudero ang mga Pilipino. Yan ang totoo. ito naman ay kumakatig pa rin na ang impeachment trial nito pong si Sara Duterte
ay dapat talagang magpatuloy. Pakinggan po natin ito pong programa ng DZWM. Partner Jeff, hindi ito yung unang pagkakataon na pag-uusapan natin ang impeachment dito sa Hello Attorney. Pero ngayon kasi, ang isa sa mga pinag-uusapan, Partner Jeff, ay yung tanong, pwede bang tumawid? Kasi nga, ito yung, hindi ko alam kung sa iba pang panahon, pero sa in recent years, yung nalalapit na panahon, ito lang yata yung impeachment na tumatawid sa dalawang kongreso. Gumit na, ano, attorney? So ngayon po tayo po ay nasa 19th Congress. Yes. At syempre po, tatawid po tayo sa 20th Congress sa gitna ng impeachment. Opo, so kaya po nagkakaroon ng katanungan, ng kaguluhan, ng kalituhan. At wag po kayo mag-alala dahil tatalakayin po namin ni Partner Jeff yung magkabilang panig. Ano yung, kumbaga, tinutukoy bilang legal basis noong mga nagsasabing hindi yan pwedeng tumawid. At ano rin yung pinagbabatayan nung mga nagsasabing hindi, pwedeng tumawid. Ayun, no? Attorney, ipaliwanag lamang po natin, no? Isang very basic question lamang po muna. Kasi syempre, mga tao po natin, sabi, sana ma-impeach na ang pangalawang Pangulo. Sana hindi ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Pero ang tama ba, Attorney? Impeach na. Yes. Ang ipaliwanag na po natin. Okay. So yung impeachment ay ibinibigay ng ating konstitusyon. Exclusive yan sa ating mababang kapulungan. Anong ibig sabihin nun? Kasi itong initiation at yung boto para ma-impeach. Ang isang impeachable officer ay nandyan lang nakalaga. Walang ibang ahensya ng pamahalaan na mayroong ganyang kapangyarihan kung di ang ating kongreso. Kung kaya nga, halimbawa, nakita nila na may batayan ang isa o mahigit pang articles of impeachment, pwede na nilang pagbotohan yan. At kailangan lamang, Partner Jeff, ng 1/3 vote. Ibig sabihin, 1/3 of all the members of the House of Representatives para makonsidera na isang tao o isang opisyal ng gobyerno, isang impeachable officer ng ating gobyerno bilang impeached. Yung pagtawid o yung inihain sa Senado, yan yung sinasabi nating trial. So diyan, hindi natin pinag-usapan kung impeach o hindi kasi tama ka, sinabi mo, impeach na nga talaga. Pero doon, ang susunod na tanong, makukonvict ba or maa-acquit? So ngayon, Attorney, paano na yung magiging proseso nito? Tapos na po tayo diyan sa impeachment. Sa Kamara, na-impeach na po sa Kamara ang ating pangalawang Pangulo, and then we proceed na po sa trial. Paano ang proseso? Mabagal, ano? Naalaman na muna po natin yan lahat, ano? Ngayon, talon tayo rito sa isang interview. Dito tayo. Kung may gusto kang gawing legal basis tulad ng ginawa nila doon sa resolution, pwede nilang ipilit yan. Sa akin, hindi ka panipaniwala, no? Hindi convincing yung basis na yan. So objectively, sa tingin ko wala. Siya po si Attorney Michael Chu ng UP College of Law. Basically, kasama din po siya doon sa pumirma ng open letter para po sa Senado. Lang mahanap na legal basis to turn their backs against a duty for them to perform this trial or to hold a trial. So whether they find some basis or not, I think that it will turn out to be unconvincing kasi talagang kailangan the Constitution commands a trial, no? Tsaka I think din hindi naman napakahirap na question yung sinong kongreso ba ang mag-hold ng trial kasi itong question of 19th Congress, 20th Congress is not actually something that the Constitution speaks about. Ang sinasabi lang ng Constitution, ang Senado ang maglilitis at magdedesisyon sa kasong ito. Iisa lang naman ang Senado. Hindi niya sinabing 19th Congress, 20th Congress na Senado, yung institusyon ng Senado ang magdedesisyon dito at hindi naman siya nawala even after the midterm elections. No? So, hindi malaking balakid kung ang question nga ay paano naman kung magpapalit ng mga huwes, no? Kasi after June 30 may bagong set of senator judges if ever napapasok, no? Unang-una yung Alam mo, si Chis Escudero mismo ang nagpaliwanag niyan. Sinabi ni Chis Escudero, ang impeachment ay tulad sa isang criminal case na recorded. Magbago man ang mga judges, pero andyan pa rin yung impeachment, naka-record, hindi nabubura. Mabubura lang yan kung itatrial. Pero ang pagbabago-bago ng judges, hindi makakaapekto sa impeachment dahil yan ay naka-record, hindi mabubura. Kaya kahit magbago-bago pa yung mga, senador dyan,
kay 19th Congress pa yan, kay 20th Congress pa yan, walang epekto yan sa impeachment kasi naka-record ang impeachment. At pag naka-record, hindi nabubura. At saka ang impeachment ay hindi parte ng legislative body. Kaya labas yan sa legislative work ng mga senador. At sa importansya naman, sa bigat ng importansya ng impeachment, kung magbabanggaan ang impeachment at ang legislative work ng mga senador, mas dapat unahin ang impeachment. Kasi ang involved yan ay mga matataas na opisyal ng gobyerno. So pag mataas na opisyal, kailangan na i-forthwith o i-trial shall forthwith proceed. Dahil nga dyan sa mga impeachable na higher ranking official ng Philippine government. Yung marami sa mga papasok sa 20th Congress ay parehong mga pangalan, parehong senator judges that are already senators at this point, no, na 19th Congress. So, hindi siya masyadong malaking issue. Pangalawa, hindi naman sa atin foreign, hindi naman sa atin kaiba yung merong mga huwes in any given case, limbawa magre-retire or mai-incapacitate na may papalit na bagong huwes at aaralin yung bagong record. That's not insurmountable. No, that can happen with the 20th Congress as well. So kung in the middle of the trial, may bagong senator judges, they can take another oath and they can review the record so far if at that point. Ang ginagawa kasi ni Chis Escudero, niloloko niya ang Pilipino. Katulad nung 2025, February, ang layo pa ng impeachment sa Bangin. 1 kilometro pa. Pero nung nilagay niya yan sa June 2, 2025, 10 kilometers na lang yung layo ng impeachment sa Bangin. Pero nang nilagay niya yan, noong sa June 11, 2025, bali ang layo na lang ng impeachment sa Bangin ay 1 metro na lang. At pagka hindi pa yan nangyari sa June 11, 2025, sabi nila, ilalaglag daw. Pero, hindi. Kasi pwede yan matuloy sa 20th. Pwede pa rin yan tumalon. Pwedeng tumalon sa 20th Congress ng Senado. So, pwede yan ituloy ng 20th Congress ng Senado. Kaso, itong caucus ng Dutae Align, o yung caucus ng mga Dutae Align, nanganganak na ng resolution. So, ibig sabihin, yung resolution na yan, pagpasok pa lang ng impeachment sa 20th Congress ng Senado, sasapakin na yan ng kanilang caucus na nanganak ng resolution. Pero, sinabi nga, mali yung gumawa ng resolution. Hindi nga dapat si Bato de la Rosa ang gumawa nun, di ba? Kundi dapat abogado ni Sara Dutae mismo. Pero dahil nga yan, mali yung ginawa ni Bato de la Rosa, di pwede talaga siyang kasuhan. Kakasuhan siya ngayon. Kasi maliwanag sa sikat ng araw, lumabag talaga si Bato de la Rosa sa isinasaad ng mandato ng saligang batas. So, kailangan dyan kay Bato de la Rosa, sampulan. Ikaso yan, ikaso. Kasuhan ng paglabag sa mandato ng saligang batas. Hindi pa tapos yung trial. So I really don't see such a big problem with... Kaya basically, ang opinion po nitong si Attorney Michael Chu, taliwas po doon sa opinion nito pong si Senator Francis Tolentino. Kasi ang sinasabi po ni Senator Francis Tolentino, magtatapos ang impeachment trial na ito ni Sara Duterte kapag hindi nila natapos by June 30. Ngayon, sino ang dapat nating paniwalaan? Ako, naniniwala ako na tatawid po itong impeachment trial sa 20th Congress. Kung ayaw nilang patawirin yan at puputulin nila kagad ang buhay ng impeachment
laban kay Sara Duterte ngayong 19 Congress, hindi naman dyan matatapos yan. Naniniwala rin ako sa mga legal action na maaaring gawin po dyan, particular ng prosecution ng House of Representatives. At sabi nga po ng mga abogado, questionin po nila yan maaari sa Korte Suprema dahil ang magiging aksyon ng Senado kung puputulin po nila yan ngayong 19th Congress ay grave abuse of discretion diyan po sa party po nila, no? Kaya by doing that, yung sinasabing mandamus ay iko-compel ngayon ng Korte Suprema para ipagpatuloy nito pong Senado ang kanilang tungkulin as impeachment court. O ganun po yan mga tol, ano? Kaya hanggang dito na lamang muna, ito pong ating talakayan. Kailangan po nating patuloy na mag-update po dito, bantayan ang galawan, partikular po nitong si Senate President Chis Escudero para ma-pressure sila somehow. Ano? Pag taong bayan na po kasi ang nagsasalita sa publiko, not necessarily pumunta dyan sa Senado, basta sa public, maingay tayo. E tingin ko naman, mag-iisip din po ang mga tao na ito na dumudili. Maliwanag naman sa sikat ng bato na niloloko na tayo ni Chis Escudero. Niloloko niya na ang mga Pilipino. At ang turing niya sa mga Pilipino, bobo. Walang utak. Kaya ginagawa niya ito. Ganyang katindi ang kasamaan ni Chis Escudero. Kaya yan si Chis Escudero, i-blacklist nyo na yan sa darating pa na mga progreso sa kanyang karir. Pag kayan tumakbo ng palagay natin, tatakbo pa uli yan magiging politiko pa yan, tatakbo pa yan ng pwesto sa susunod na mga araw. Huwag nyo nang iboto kasi maliwanag sa sikat ng araw, manloloko yang si Chis Escudero. Manloloko. Ang dilaw na hasang niyan at dilaw na keso na yan. Okay? Manloloko yung keso na yan. Manloloko, dilaw na keso. Ibig sabihin, dilawan. Pagka dilawan, alam nyo na, manloloko. Diba? Delay dito sa proseso ng kanilang political future. Pag majority ng mga Pilipino nagalit sa kanila, di para na nilang binasura ang kanilang political career. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. By the way, maraming salamat muli kay Juliet Merano sa inyong pong super sticker. Bye for now mga tol.